Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. And on this episode, mag-upgrade tayo ng ating, nakita nyo naman sa description, mag-upgrade tayo ng ilaw natin. Meron tayong for fog lamps. And then, syempre, mag-upgrade din tayo ng ating horn. So ito napili natin na horn na to. Pinakinggan natin yung mga ibang horn, yung Bosch, Europa, pinakinggan din natin yun. Pero parang masyado siyang malakas para sa akin, parang bulahaw masyado, ganun. Well, that's my point of view naman, ano. Pero ito yung napili natin, yung auto style horn ng Piaya o PIAA. Okay, shoutout muna tayo sa ating mabait na si Miss Mitch. Siyempre ng Philbest, nandito ulit tayo sa Philbest. Binalikan natin to kasi alam natin na maganda yung service nila dito and decades long na yung store niya and marami na din siyang mga supporters or mga suki talaga na pumupunta dito. Kasi nga, syempre, as she mentioned, na isang example sa atin is, syempre, marami sa atin mahilig online, bumili, di ba? Pero kasi pag online, di mo rin kilala yung mabibilan mo doon, hindi ka din sure kung gumagana ba talaga siya, o pwede mo naman siya return, however, kumbaga nga, kung naikabit mo na, syempre, DIY ka, di ba? Or pwede mo ipakabit, pero parang much better kung meron kang babalikan talagang shop na doon mo siya pinakabit. So if ever magkaroon ng problema, 'di ba? Madali mo siyang balikan. If ever merong kailangan changes or adjustments, madali mo siyang mapagawa sa kanila, 'di ba? And again, ito yung napili nating busina, papakabit natin ito, papakita natin sa inyo. Paparinig natin yung stock na busina ng ating Montero and then pagka nakabit na to. Tapos, ang maganda kasi dito din sa kanila sa Philbest, meron na siyang kasama din. It's a package. Pag bumili ka ng busina, laging merong kasamang harness. Hindi yung kung ano yung nandun lang. So, meron siyang fuse na sarili. So, basically, mas safe siya kung sakasakaling, di ba, maglokoman or ano, mas safe lang siya, di ba? And then, ito, ano na to? Kasama na to dun sa package na binili natin. So, itong busina natin is 1.5, di ba? Okay, versus dun sa medyo mas mahal na Bosch na around mga 3.8, ganun. So, ito 1.5 lang. So, budget meal and original. Ayun ang maganda doon, original to. So, sulit to. Let's open it. Pakita natin. So, ayan ito yung box niya. Meron siyang mga instructions sa likod and details. Tapos, ayan. Magkaiba yung kanyang hertz. So, yung isa 500, tapos yung isa 400 hertz. So, ito, sa natin. Ayan. So, pag open mo, meron kang stickers. Ayan yung ilalagay natin dito sa ano niya. Dito. Sa natin. So, ayan yung itsura niya. Ayan. So, dito natin ilalagay yung mga stickers niyan. Ayan. Suso. Kumbaga. Snail type yung kanyang design. Pero, yun nga. Nagustuhan ko yung tunog niya. Kaya siya yung napili ko. Tapos, meron din tayong papalitan. Yun nga yung ilaw natin. Yung ating fog lamps. Gusto kong gawin siyang mas brighter, mas malakas. Meron tayong nakita dito na 10,200 lumens yung pair na yun, ha. So dilaw to, ordinary lang naman siya, pero mas gusto ko yung ganito lang na ordinary and isang kulay lang, yung kulay dilaw nga. So ito yung ipapakabit natin. Ayan. This is around 1.6 din yung kuha natin dito. So tara, pakabit na natin. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng ilaw niya. Kung magiging satisfied ba tayo. So, tara, samahan nyo ako. Pakabit na natin to. Let's go. Bago natin pakabit, syempre, parinig muna natin yung stock na busina. Ayan. Matinis lang yung busina. Yan. Tapos ito yung papalitan natin na fog lamps. So, ayan lang yung itsura niya. Medyo, kung titignan mo, ayan Ayan lang siya. Ayan lang yung kuha niya. Ganyan lang siya kahina. So, ayan yung papalitan natin ng LED na pinakita natin kanina. Pagkakabit natin yung busina, alisin tong cover na to para magkaroon tayo ng access doon sa loob, sa gitna. Actually, pagka sinilip mo yung, ayun, nandun yung busina, ayun ayan yung natin, yung stock standard na busina ng GLX Montero. So, dalawa naman yan, magkabilaan. So, most probably, doon na lang din natin ipapakabit para hindi na tayo magbabracket. Para tago din siya sa likod nitong plate number. Para pag hindi siya prone sa basa ng tubig. Nakatago siya dun sa likod. Kaya sa akin, safe na yun. Gusto ko talaga yung purpose lang naman
is yung mas magandang tunog. I mean, mas malakas and mas ma-bass ng konti. So, yan yung papalitan natin. Dali lang naman, yung mga tornilyo lang naman dito sa ibabaw yung aalisin. Jomar, yung access naman sa ilaw, saan dadaan yun? Dito din, sa ibabaw? Sa ilalim. Sa ilalim pala dadaan. Sige, Jomar ang nagkakabit sa atin dito sa Philbest. Siya ang lagi natin kasama pag nagpapakabit tayo dito. Yan. Ilang tornilyo lang. Ilang tornilyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tornilyo ang aalisin. 11. 11 na tornilyo. Mukha pati yung grill. Kailangan alisin din yung grill para mas madaling kilusan. Dalawa lang pala yung tornilyo ng grill. Dalawang tornilyo lang magkabila. Believe the rest. Ano na yan? Clips. Yun. Yun, nakapana. Ayun. Yan, nakadukot na yung isa. So, ito, ganyan lang talaga yung stock. Malakas naman siya, medyo malakas din naman. Pero, syempre, mas gusto natin yung mas quality, saka medyo distinct ng konti. Isa sa style lang kung ba't hindi ko din pinili yung Bosch. Aside from sa mas mahal siya, tawag dito, masyado naman yung malakas. Tapos, common, masyado siyang common. So, para kahit paano distinct tayo ng konti pag bumusina tayo sa mga tropa at sa gate natin pag papasok tayo sa bahay, 'di ba? Mas makikilala mo siya, 'di ba? 'Yun. Pangalawa na dukot na. Siyempre, ikakabit na natin ngayon yung ating bagong horn. Kung saan tinanggal tong mga to, doon na lang din natin siya pinapakabit. Para hindi na magpapagawa ng bracket, no? Okay, kabit natin yung sticker. Yan. Sayang naman yung sticker kung hindi natin ikakabit. So, yun nga, 400 yung isa, tapos ito, 500. Magkaiba pala siya ng tono. Kumbaga, magkaiba ng tono. Yun. Yun. Nilagyan ng bend ng konti. Baka tumatama medyo malaki, mas malaki ng yun mas malaki yun dito sa stock So, ginagawa ng paraan ni Kuya Jomar para ma-fit. Ang ginawa ni Kuya Jomar, itong part na to, medyo binend niya ng konti para sumakto doon sa may pinaglalagyan ng busina. Kasi medyo mas makapal to di ba? Kaysa doon sa stock. So, gawa lang ng konti paraan para makabit siya. Ibibend mo lang ng konti itong part na to para sumakto. So, inihigpitan na. Ayun na siya. Doon siya sa gilid. Nakatago pa rin siya dun sa likod ng plate number. So, inihigpitan na ni Kuya Jomar para maging stable siya. Ayos din yung pagkakapesto. Kasi nga tago. Hindi mababasa. Kasi nga horn type siya snail type pala, sorry. Snail type. Kaya hindi pa pwedeng mapasukan ng tubig yan. Well, may technology naman na yan na to protect it na may pumasok. Pero mas safe na rin kasi syempre sa mga car wash, di ba? Binubugahan yan yung harapan di ba? So hindi siya masyadong matatamaan pagka binombahan ng tubig. Ground, lalagyan naman ng ground. Kakabitan na ng ground sa tornilyo na yun para gumana. Sisiksik mo lang doon, tapos silpit. Ayun, shoot. Kapag
Gumagapangin na yung kanilang harness. Ginakabitan na ang mga zip tie para neat. Tignan. Hindi siya nakalaylay. Natin mapadaanin yan. Yun, may nakitang daanan. Diba talaga sa dukutan to si Kuya Jomar? Matinding dudukot to. O yan o. Hinahanapan ng dadaanan sa gilid. Yun, dun pinadaan. Yun. Sa pool. Doon pinadaan. Oh. Shoot. Yun. Taguna. Puntang ito sa fuse box. So, re-recta sa battery. Kabilang side. Nigot. Pinigpitan. Yun. Yun sa sinakay. Capacitive. Yan. Latag. Latag na latag. Nakabit naman yung relay. Yun. Release ang relay. Yun. Tapos i-zip tie din natin ang relay para stable siya doon sa gilid. Yun. Kabit ang relay. Sound test na tayo. Kung anong tunog niya. Tutunog ba? Tutunog ba? Yun! Tumunog, boss! Wow! Gusto ko yung tunog. Ganda! Solid! Wow! Well, satisfied ako. Siguro, siyempre mas ramdam yan pag sa personal, no? Pero mas gusto ko yung tunog niya, siyempre. Sa stock. O, parinig ulit natin yung sa stock natin. O, yan. Matinis lang yung busina. Then, ito naman yung sa ano ulit. Sa bago nating horn na PIAA. Gusto ko yung tunog. Ganda! Okay. Next step natin. Ilaw naman. Fog lamps. Oh, dito tayo ito yung papalitan natin na bulb. Yung bulb na yan. So medyo pasensya na kayo. Madumi si Nando, hindi ko na pa-car wash. Pero again, nagmamadali kasi tayo eh. Pero yun din yung maganda kasi sa kulay na silver eh. Hindi mo din masyado talaga kita pag yung madumi siya. Di ba nga tatlo to eh. Tatlo yung available for GLX eh. One is yung white, tapos yung black, tapos itong silver. So kaya ito din yung napili natin kasi medyo less effort sa maintenance naman ng pintura, tsaka sa datingan niya, di ba? So mamaya papakarwasin natin yan si Nando, pero yan, pakabit na natin yung ilaw. Magpapakabit naman yung sa fog lamps natin, yan. Tinutungkap lang yan dito sa harapan. So iaangat lang yan. And you will be able to access na yung bulb. Yan.
Yun. Dukot na naman, syempre. Sige, Jomar na magaling dumukot. Oh, yun lang, oh. Oh. Yun lang pala yung stock nun, oh. Shoot mo na doon. Yun. Ayun na siya. Sa loob na. So, yun. Plug and play. Testing. Kung gaano kalakas. Yun, oh. Yun. Oh, di ba? Hindi na kailangan susi. Oh, di ba? Mas pogi si Nando niyan. Ayun yung illumination, oh. Oh, ang ganda ng bato. Yan. Oh, di ba? Solid, tol. Positive. Tsaka gagamitin mo lang naman yung fog lamps na yan pagka may fog. Di ba? Eh, yun naman yung gamit niyan, eh. So, yan. Pogi. Bagay kay Nando. Positive. Ayos na ayos. Sulit. Alright, so here it is. Testingin natin kung gaano ba kalakas to ngayon. Oh, gabi na. So, turn on natin ang ating fog lamps. Yan. Diba? Ganda ng pagkaka-illuminate niya, tol. Sa akin, good na good yan. Mas improve, syempre, dun sa ating stock. Tara, tignan natin pagka sa harapan. Anong itsura niya pagka nasa harapan ka naman. Ayan. Ayan siya. So, well, hindi siya... hindi ako nasisilaw. Sakto lang naman ang kanyang buga. Sa baba lang. So, satisfied tayo sa ilaw nito. So, pakita natin pagka nilagay din natin yung high. I-high natin siya. May mga dumadaan pa, pero lagay natin ang ating high. Iyan. Ganyan ang bato niya, ganyan kaliwanag. So, pakita natin anong itsura niya pagka sa harapan. Yan. O, ayan o. Kita mo yung usok na yun. O, ganun ang bato niya. O, sa harap. Liwanag. Good na good. Tagumpay. Hahahay! Bagay na bagay kay Nando. Yes. So, inabot tayo ng gabi. Nagugutom na tayo. Kakain na tayo dito sa malapit lang. Pero yun yung ginawa natin ngayon. And satisfied naman ako sa mga nangyari, sa mga naging upgrades natin dito kay Nando. Siguro pinaka gustong-gusto ko is yung busina. Kasi mas bagay na bagay kay Nando yung yung tunog, kumbaga, machong-macho, lalaki na lalaki siya. And then yung ilaw, syempre, magagamit natin yan most of the time. Pagka nasa Tanay tayo, pauwi tayo, most of the time, mafag dun eh. So, magagamit natin yan talaga dun fully. Masaya ako sa mga naging addition. Once again, punta lang kayo sa Philbest, sa Araneta Avenue lang yun. Madali siyang mahanap. And tignan nyo, kung baka mamaya meron din kayong matikuhan doon. And sabihin nyo lang kay Ma'am Mitch na napanood nyo itong episode na to sa Ron Balbon. Alright? Okay, sa mga susunod pang mga episodes, susunod pang mga car reviews, susunod pang mga food trip, mga Balbon, tara sa Tagumpay.